A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayon sa cosmology, naniniwala silang ang universe ay nagsimula sa isang masikip at napakainit na estado na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog at ito ay tinawag nilang The Big Bang. Ito ay itinatayang nasa 13 hanggang 15 bilyong taon na ang nakararaan na naipahayag noong 1920 ng ilan sa mga scientist na katulad ni Georges Lemaitre, Alexander Friedman at ganon din kay Einstein. Ang senaryong ito ay naipahayag sa marangal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Hindi baga na pagmalas ng mga hindi sumasampalataya na ang kalangitan at kalupaan noon ay magkadikit bilang magkabuklod na piraso at saka namin pinaghiwalay yaon at nilikha namin mula sa tubig ang lahat ng mga nabubuhay na bagay, hindi baga sila mananampalataya?" Sa bersikulong nabanggit, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang buong daigdig noon ay iisang piraso lamang at kanya itong pinaghiwalay. Ang bagay na ito ay tumutukoy sa The Big Bang. Sa ngayon, ang The Big Bang ay ikinukonsiderang hindi isang theory, bagkus ito ay isang fact. Sa parehong bersikulo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang nilikha mula sa tubig ang lahat ng nabubuhay na bagay. Ayon sa science research, natuklasan nilang ang lahat ng mga nilalang ay nagmula sa tubig dahil yan sa cytoplasm cells na siyang bumubuo halos sa lahat ng katawan ng mga nilalang. Katulad halimbawa ng katawan ng tao ay binubuo ng 70 to 90% na tubig. Ganon din sa mga isda, hayop, halaman at iba pa. Ang bagay na ito ay napag-alaman matapos na madiskubre ang microscope. At ang bagay na ito ay tinawag nilang the aquatic origin of life na siya mismong eksaktong pagpapaliwanag sa marangal na Quran. Ang the aquatic origin of life at ang the Big Bang theory ay gawa ng mga hindi Muslim. Doon sa aya na nabigkas kanina, ipinahiwatig ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang makakatuklas nito ay hindi Muslim. Sa loob ng mahabang panahon, ang akala ng lahat na ang universe ay static o ito ay hindi lumalawig ayon yan sa imahinasyon ni Einstein. Makalipas ang ilang panahon, naobserbahan ni Edwin Hubble na ang mga galaxy ay lumalayo sa isa't isa hanggang noong 1929. Gamit ang Hubble Space Telescope, natuklasan na ang universe ay nag-e-expand o lumalawig simula pa nang ito ay malikha. Ang senaryong ito ay naipahayag sa marangal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Katotohanang itinayo namin ang kalangitan ng may katatagan at magagawa naming palawigin ang kalawakang yaon." Noong 1998, natuklasan ng mga astronomers na ang paglawig ay mas lalo pang bumibilis at ito ay tinawag nilang the accelerating expansion of universe. At ito ang dahilan kung bakit lumalamig sa kalawakan. Speaking of expansion, ay pag-usapan na rin natin ang magiging sanhi ng tuluyang pagkawasak ng buong daigdig sapagkat ito ay nakabase sa expansion ng universe. Ang The Big Crunch ay isa sa tatlong prediction ng mga scientists ng tuluyang pagkawasak ng buong daigdig. Ito ay kung ang universe ay nagsimulang mag-contract o ito ay huminto sa pag-e-expand. At sa ganong pangyayari, ang lahat ng nilalaman ng universe ay mahihilang pabalik o ito ay masisipsip ng black holes. Hanggang sa ang universe ay magiging lifeless at babalik ito sa pagiging masikip at napakainit na mas mainit pa sa temperatura ng ating araw at ito ay magdudulot ng malaking pagsabog na tinatawag nilang gigantic ball of fire at ito ay tinagurian nilang The Big Crunch at ito ay lilikha ng bagong universe, bagong planeta, bagong kalangitan, bagong kalupaan katulad ng unang paglikha. Ang senaryong ito ay naipahayag sa marangal na Quran 1400 years. Sa araw na aming babalumbunin ang kalangitan, tulad ng pagbalumbon ng mga papel na para sa mga aklat, kung paano naming sinimulan ang paglikha,
amin muli itong panunumbaliking muli. Ito ay pangako na aming paninindigan, katotohanan ito ay aming tutuparin. Sa aya ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang uulitin ang paglikha katulad ng unang paglikha, at ito ay tumutukoy doon sa Big Crunch. Sa isa pang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang papalitan ang kalupaan ng bagong kalupaan, at ganun din naman ang kalangitan ay mapapalitan ng bagong kalangitan. Sa araw na ang kalupaan ay mapapalitan ng bagong kalupaan, at gayon din naman ang mga kalangitan. Sa marangal na Quran, nilarawan ang kalangitan bilang saqfam mahfudha, na ang ibig sabihin ay protected ceiling. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa namin ang kalangitan na isang bubungan na ligtas at ganap na nababantayan, datapat sila ay tumatalikod sa mga tanda nito. Ayon sa pag-aaral ng science, kung walang atmosphere, ang buhay sa Earth ay napaka-imposible. Ang atmosphere ay ang gaseous layer ng planetang Earth na siyang nagiging shield at filter sa mga harmful radiation at cosmic rays na nagmumula sa outer space, na maaring maging sanhi ng severe genetic damage tulad na lamang ng nakamamatay na init ng araw at ang nakakapanigas na lamig ng outer space na umaabot sa 270.556 degrees Celsius. At hindi lamang yan, ang planetang Earth ay araw-araw inaatake ng toni-toniladang meteors. Kapag ang meteors ay tumama sa Earth, ang atmosphere ang nagiging dahilan upang ito ay masunog hanggang sa ito ay maging abo at wala nang matira. At kung minsan ang planetang Earth ay napaliliguan ng meteors, at ito ay tinatawag na meteor showers, at ito ay nangyayari ng taunan o annually. Sa madaling salita, ang atmosphere ay nasa kalangitan dahil ang kalangitan ay ang paikot na layer ng planetang Earth. Bago pa matuklasan ang bagay na ito ay naipahayag na sa marangal na Quran, 1400 years ang nakalipas. Marami sa atin ang nag-aakala na ang iron o ang bakal ay nakukuha o nahuhukay sa kalupaan. Ayon kay M.N. Walrath, ang iron o ang bakal ay hindi origin o natural sa Earth. Sa bilyong taong nakalipas, ang mga scientists ay nagbigay ng statement na ang planetang Earth ay inaatake ng meteorites. Pero bago natin tumbukin ang punto, ipaliwanag muna natin kung ano nga ba ang meteorites, meteoroid at ang meteor upang mas lalo nating maunawaan ang paksa, insyaallah. Ang meteoroid ay tinatawag na space rock, at kapag ang meteoroid na ito ay sumalpok o tumama sa Earth's atmosphere at ito ay nag-burn up, ito ay tinatawag na meteor. At kapag ang meteor na ito ay nakasurvive sa pagkasunog at hindi tuluyang naging abo, ito ay babagsak sa kalupaan at ang object na ito ay tinatawag na meteorites. At sa mga meteorites na ito, mayroon sa kanila ang nagdadala ng iron o bakal. At ito ay nagiging kapakinabangan sa tao sapagkat ito ay nagagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero bago ang pagtuklas sa bagay na ito, ay naipahayag ito sa marangal na Quran. At ibinaba namin ang bakal na dito ay may matinding lakas, at ito ay maraming kapakinabangan sa tao. Sa verse na nabanggit, ang ginamit sa Arabic ay wa'anzalna, na ang ibig sabihin ay we sent down o ibinaba namin instead of we dug out. At ayon sa pag-aaral ng science, ang iron o ang bakal ay bumabagsak mula sa outer space. Allahu Akbar, dahil isa ito sa mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. May nais lamang akong idagdag patungkol sa meteors, sapagkat ang mga ito ay kilala rin bilang shooting stars, at dito ay mayroong kanya-kanyang paniniwala. Ayon sa ibang Christians, sila ay naniniwalang ito ay simbolo ng teorya ng mga santo katulad na lamang ni St. Lawrence. At ayon naman sa iba, katulad ng astronomer na si Ptolemy, na nagsasabing ito raw ay pananda mula sa Diyos, at kapag ikaw ay humiling dito ay kanya itong diringgin.
Isa ako sa mga naniniwala dito noong ako ay hindi pa Muslim. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang iginawad ang kanyang habag sa akin upang ako ay mapatnubayan. Dahil kung hindi, malamang dadalhin ko ang kamangmangang ito hanggang sa aking kamatayan. Ayon naman sa hadith na naiulat sa Sahih Bukhari, nang ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay minsang naupo kasama ng ilan sa kanyang mga companions nang biglang may shooting star na dumaan at ito ay kumislap sa liwanag. Tinanong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga companions kung ano nga ba ang sinasabi ng mga tao patungkol dito noong pre-Islamic o bago pa dumating ang Islam. Ang sabi ng ilan sa kanyang mga companions, sila ay naniniwala na kapag may ganitong pangyayari na mayroong dakilang taong isinisilang o mayroong dakilang taong namamatay. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi, bagkus ito ay meteors. At ipinaliwanag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang mga meteors na ito ay hindi simbolo ng mga taong dakila na namamatay o isinisilang. Bagkus, ipinaliwanag niya na ito ay mayroong dahilan kung bakit ang meteor na ito ay ipinadadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. 1400 years nang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang mga shooting stars na ito ay meteors. Allahu Akbar, dahil ito ay isa sa mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang marangal na Quran ay nagbigay ng pahayag ng paulit-ulit patungkol sa pagkakalikha ng araw at ng buwan. Sa loob ng napakahabang panahon na nasusulat sa kasaysayan, ang buong pag-aakala ng lahat na ang araw ay ang umiikot sa buong daigdig. Subalit makalipas ang maraming taon, na-discovery ng ilan sa mga scientists na katulad ni Copernic, Kepler at Galileo na ang planetang Earth pala ang umiikot sa araw. Siya ang lumikha ng gabi at maghapon at ng araw at ng buwan at ang lahat ay umiinom sa ligiran ng kalawakan. Ang pagpapaliwanag sa Arabic ay kullun fi falaki yasbahun. Ang yasbahun ay nagmula sa salitang sabaha na ang ibig sabihin kung ito ay gagamitin natin sa tubig, ito ay mangangahulugang swim. At kung ito naman ay gagamitin natin sa kalawakan, ito ay mangangahulugang lumulutang or umiinog. Sa madaling salita, sinasabi sa aya na ito na ang lahat ng celestial bodies ay umiikot sa orbito. Dahil sa rotation ng Earth, ang araw ay kumikilos ng 360 degrees sa loob ng 24 oras o 15 degrees kada oras. Bagamat ang araw ay hindi isang solid katulad ng mga planeta, kundi ito ay isang ball of gas o plasma, kaya naman ito ay umiikot lamang ng minsan sa loob ng 27 days sa sarili nitong ligiran o sa sarili nitong kinalalagyan. O ito yung sinasabi nila sa science. The sun is rotating on its own axis. Ang bagay na ito ay natuklasan lamang nitong huling century. Subalit ito ay naisulat o naipahayag sa marangal na Quran 1400 years ago. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. At ang araw ay umiikot sa sarili nitong ligiran o kinalalagyan. Ayon sa science research, ang araw ay itinatayang nasa 10 bilyong taon na ang edad nito. At ayon sa kanilang obserbasyon, ang araw ay tatagal na lamang ng 5 bilyong taon dahil ito ay mawawalan ng fuel at makukonsume nito ang lahat ng hydrogen. Sa madaling salita, sinasabi ng science na ang araw ay mamamatay balang araw. Ayon sa marangal na Quran, ang araw ay mayroong natataningang panahon o mayroong ditong nakatakdang limitasyon. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. At kanyang itinalaga ang araw at ang buwan at ang lahat ay umiinog sa natatakdaan nitong panahon. Ito rin ay naulit pa sa ibang aya sa marangal na Quran. At karagdagan dito ay ipinaliwanag ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano niya pinagsasalit ang araw at ang gabi. Ito ay sa pamamagitan ng salitang yukawwiru. Ang yukawwiru ay nagmula sa salitang kawwara
na kung saan ang kawara ay ginagamit ng mga Arabo kung sila ay magsusuot ng kanilang turban sa ulo. Ibig sabihin, ang isang pagtatakip ay binabalutan pa ng isang pagtatakip. Sa isang aya sa marangal na Quran, ang araw ay ipinaliwanag ni Allah bilang diya. Nang ibig sabihin ay isang makislap na ilaw. Ang halimbawa nito ay siraj na nangangahulugang torch o lamp. At ang buwan naman ay ipinaliwanag bilang an-nur o liwanag. Sa verse na to, sinasabing ang araw ay mayroong sariling liwanag at ilaw, samantalang ang buwan ay walang sariling ilaw. Bagkus ang liwanag nito ay reflection lamang mula sa pinaka-source ng ilaw. Ayon sa science, ang araw ay isang ball of gas o plasma na nangangailangan ng fuel. Ibig sabihin, mayroon itong sariling ilaw. Samantalang ang buwan ay sinasabi nilang nanghihiram lamang ito ng liwanag sa araw o reflection lamang ito na nagmumula sa araw. Nabanggit din sa bersikulong ito na ang araw at ang buwan ay ginawa upang mabilang natin ang mga taon at ang mga kalkulasyon nito, katulad ng buwan, araw, oras, at upang mabalikan din natin ang mga panahong nakalipas. At ang mga ito ay nasusukat sa pamamagitan ng rotation ng Earth, Moon, at Sun. Allahu Akbar, dahil ang Quran ay hindi nagkamali sa pagpapaliwanag ng mga bagay na ito. Marami ang nagtatalo-talo noon kung ano nga ba ang tunay na hugis ng daigdig. Marami ang nagsasabi na ang daigdig ay flat, subalit matapos ang development ng teknolohiya, na pag-alaman na ito ay mayroong pagka-spherical. Sa isang verse na nabigkas natin kanina patungkol sa pagsasalitan ng gabi at araw, na ginamitan ng salitang yukawiru, na kung saan ang salitang ito ay ginagamit ng mga Arabo kapag ilalarawan nila ang paglalagay ng turban sa kanilang ulo. Ibig sabihin, sa verse na to, nagpapatunay na ang daigdig ay may pagka-spheric, sapagkat ang yukawiru ay ang salitang ginagamit upang ilarawan ang pagbabalot sa isang bagay na mayroong hugis na sphere. Sa isang verse sa marangal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang inilatag ang kalupaan ng malawak. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Ang salitang malawak dito ay translated mula sa salitang Arabic na daha, na kung saan ito ang salitang ginagamit ng mga Arabo kapag ilalarawan nila ang itlog ng ostrich. Sa verse na to, ipinapahiwatig na ang planetang Earth ay hindi totally sphere-shaped. Bagkus, ito ay nahahalin tulad sa itlog ng ostrich na hugis geospheroid. Natuklasan ng science na ang tunay na hugis ng planetang Earth ay hindi lamang totaling bilog. Bagkus, ito ay oblate spheroid dahil yan sa sukat ng polar diameter at equator diameter na kanilang natuklasan. Allahu Akbar, dahil ito ay isa na namang tanda na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ana akhira da'wana, ang anumang kabutihan sa videong ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang anumang kasamaan sa videong ito ay nagmula sa aking sarili. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.